sa akin yan! Itong matitikman mo! Sir, kailangan niyo pong maturukan ng gamot. Pagkamatay naman tayo, hindi niyo ako matuturukan! Sabi ni Doc, sir, kailangan niyo pong mabigyan ng gamot ngayong araw. Ay, ko sabi! Matagulit niyo! Hawakan. Uwag! Ay, gungay! Sige, tawagin mo si Doc. Wala kami dito. Kalma lang, sir. Kalma lang, sir. Hi, Doc! Magandang umaga! Pogi natin ngayon ah! Good morning! Magandang umaga! Kailangan lang BST. Breathe, smile, tuloy ang laban! Laban-laban lang! Insan! Yeah. Doc Helix, kailangan po namin kayo sa ward. Chill! Ako bahala dyan. Kapag itinurok mo yan sa akin, pakatikim ka sa akin! Ay, gungay! Kalma lang po. Ay, ko nga sabi! Anong kaguluhan to? Doc, yung patient natin, uncooperative. Ayaw magpa-inject. Eh, kung kutsilyo kaya isaksak ko sa tagiliran mo. Okay, sila. Relax lang. Wag naman. Nagsisilbi lang kami mga doktor at nurse sa inyo. Kailangan niyo pong ma-injectionan. Paano kayo gagaling yan, Insan? Ang kulit mo ah! Ayaw ko nga eh! Sir, alam mo, ganito yan eh. Yung gamot mo, kailangan mo yan. Meron tayong sinusunod na treatment plan. Pero kung ayaw mo, hindi namin kayo mapipilit. Kaya lang, gusto namin gumaling ka. At bilang mga doktor mo, your health is our priority. Ayaw ko nga eh! Takot ako sa injection! Magtiwala ka lang. Isa pa, sayang naman yung dami ng tattoo mo at saka laki ng katawan mo, tapos matatakot ka sa injections mo. Sinasabi mo ang duwag ako? Hindi naman. Maliit lang yung karayom. Parang kagat lang ng langgam ang pakiramdam nun. Yung mga bata nga, di ba, kinakaya? Mismo. Ikaw ba, kaya mo rin. Basta, hindi masakit ha? Hindi masakit yan. Hinga lang ng malalim, ma'am. Nurse, aka na. Bibilang tayo ng 3, ha? 3. Hindi naman pala masakit. Sabi sa'yo eh. Di ba? Basta, huwag ka na matakot sa susunod, ha? Just trust us. Narito kami mga doktor mo para pagalingin ka. Hindi ka namin sasaktan. Aalagaan ka namin. Ayos, Dok. Ayos. Astig ka talaga, Dok. Akala ko mabubugbog tayo eh. Alam mo, hanggang ngayon, hirap talaga ako sa mga uncooperative patients. Whew! Kailangan mo lang kausapin ng matino. Kunin ng tiwala. At pinakamahalaga, kausapin mo sila bilang tao. Huwag mo mamaliitin. Huwag kang magmamataas. Kailangan nilang maramdaman na may boses din sila. Thank you, Dok. Tatandaan ko yan. Magaling talaga si Doc sa mga pasyente, no? Pogi na. Magaling pa. Iba ka talaga, Dok, ah. Walang kapaguran. Siyempre, yan ang sinumpaan natin mga doktor. Magpagaling ng mga pasyente hanggang sa makakayanan natin. Pero, Dok, hindi ba dapat hinay-hinay lang tayo? Alam mo, ang style ko sa pasyente, ilalagyan ko ng personal touch, kumbaga. Tsaka isa pa, laughter is the best medicine. Proven and tested ko na yan. Kaya idol kita, Dok, eh. Galing mo. Dok, kumusta na si patient Roman? Yung tumor niya, moderately differentiated.
Pero may lymphovascular invasion. So mataas ang posibilidad ng recurrence. Monitor natin ng regular na CAA test at imaging. There's Carol. Yes po? Make sure you check the vitals every hour, ha? Okay, Doc. Baka may iba pa po kayong bilin. Wala naman. Kailangan lang bantayan yung mga possible complications ng chemotherapy. Medyo mahina pa ang katawan ng pasyente. Kaya I advise na bawasan ang dosage ng gamot. Thank you, Doc. Oh, mga Imundo. Dok. Dito ka. Di ba discharge sa kayo? Opo. 6 months ago po yun, Doc. Pero kahapon po ay nag-beat po siya ulit. The patient relapsed. May nakita pong malignant tumor sa kidney niya. Ano naman tong sakit ko? Dati, isa lang. Sa tiyan. Tapos nawala. Kala ko wala na. Eh, lumipat lang pala sa bato ko. Hirap na ako. Ang Edmundo, cancer lang yan. Ilan ang anak nyo? 10. 20 ang apo. Oh, kita nyo, ang dami nagdadasal para sa inyo. Eh, yung mga kapatid ko, patay na lahat. Mga apo ko na lang nag-aalaga sa akin. Eh, sana maalaala na niya ako at kunin na niya ako. Naku, dapat po ang sinasabi natin ay, thank you, Lord! I'm still alive! Mag-focus po tayo sa pagpapagaling natin. Eh, ilang taon na nga po pala kayo, Mang Edmundo? 88. Oh, bata pa. Wala pang 100. Tama! Basta mga Edmundo, gagawin namin lahat para mapagaling kayo. Pero kailangan tulungan nyo rin ang sarili ninyo. Laban-laban lang, Inzan! Isang ngiti naman dyan. Smile naman dyan. Ganyan! Wide smile. Ganyan, smile kayo, smile. Smile! Chin up! Sabay! Kaya nakangiti na nga si Mang Edmundo. Ganyan, dapat. Araw-araw, dapat nagpapasalamat tayo. Okay, huwag niyo isipin yung nag-iisa na lang kayo. Dapat kang matuwa dahil buhay ka pa. Tama. Sige, Dok. Matatandaan ko yung sinabi niyo. Salamat. Sige, Mang Edmundo. Salamat. Ay, ka ba? Bakit mo palang manok? Mahilig ka pala sa chicken, ha? Kayong dalawa. Sige na. Eto na, Dok. Oh, yes, Doc. Doc, pwede ho ba kayo makausap sandali? Busy kasi si Doc Felix eh. Tungkol ba kay Patient Sampan or Patient Gomez? Lumiliit ang tumor ni Patient Sampan. Ibig sabihin... No, Doc. Lumalabat siya. Hindi. I didn't need to talk to you as a doctor. I wanted to talk to you as a friend. Tungkol saan? Friend. I don't know how you guys do it. Kayo ni Doc Felix. Hindi ko alam kung paano niyo nagagawa. I lost another patient. And, well, she was responding well to the chemotherapy, but her body couldn't take it anymore. Pangatlo ko na in almost a year, Doc. Ewan ko ba? Dati naman, when I lose a patient, I could handle it. Pero nung nagkapamilya ako at nagkaanak, ewan ko, iba yung tama sa akin. Alam ko na. Magpaturo ka ng anesthesia. Manhid agad. Doc, I'm serious. Dok. Masyado ka namang seryoso eh. Alam ko, masakit talaga mamatayan ng pasyente.
Kung pwede nga lang magpaturok talaga ng anesthesia para hindi mo maramdaman ang sakit, gagawin ko. Kung ganun lang kadali yun, di ginawa ko na rin, Dok. Pero ang sabi sa akin ni Doc Felix, kapag ginawa mo naman daw ang lahat para mailigtas ang pasyente, wala kang dapat ipag-alala. Kailangan lang ng BST. Breathe, smile, at tuloy ang laban. Laban-laban lang. Sana lahat tulad niyo ni Doc Felix, no? You guys see things very differently. Find the most beautiful things even sa mga maliliit na bagay. Alam mo, turo din sa akin ni Doc Felix, para din daw tayo mga pasyente. Kung sila kailangan nila ng gamot para gumaling, tayo kailangan din natin ng drive and inspiration para tuloy sa paggagamot. Ginagawa natin to kasi mahal natin. Ako, mahal ko ang mga pasyente ko. Kaya lagi ako masaya. Tingnan mo, hanggang ngayon, doktor ako. Thanks, Doc. Salamat. Alam mo, pagod lang yan. Maupo ka at magpahinga. Maupo ka. Pahinga ka. Uy! It's a prank! Surprise! Alam niyo, wala talaga kayong pinagkaiba ni Doc Felix, eh, no? Madadali ako sa inyong dalawa, eh. Oh, ayan! Huwag ka kasing lagi na kasimangon. Smile. O di ba nakakagaan ng pakiramdam? Nakakawala ng problema. Smile. Oh. Ay, nako. Thanks, Doc. Ang init-init. Ang sikip-sikip. Ano ba klaseng ospital to? Lalo kaya tayo magkakasakit dito eh. Ba't ba kasi dito tayo Bakit kasi dito tayo ni-refer ni Dr. Reyes? Tita, magagaling daw po yung doktor dito. Mga espesyalista po talaga sila sa cancer. Hindi pa rin ako bilib hanggat hindi gumagaling yung breast cancer mo. Alam mo, tita, kumalma ka po muna. Kalma. Parang ikaw po yung may sakit eh. High blood. Gusto ko lang naman gumaling ka kaagad. Excuse me! Excuse me! Wala pa ba yung doctor ng pamangkin ko? Kahit nurse man lang, may makausap man lang kami dito, oh. Ma'am, saglit lang po kasi nagra-rounds pa po si Doc. Pero kukunan ko po muna siya ng vital signs. Hindi! Tawagin mo na si Doc! Kailangan na, now na! Kailangan gumaling agad ang pamangkin ko! Go! Okay po, opo. Doc, May problema ba, Nurse Carol? medyo mainit pa po yung ulo mo. Ang natin pasyente. Yes? Ikaw ba ang doktor ng pamangkin ko? Kayo ba yung nirekomenda ni Dr. Reyes? Kami nga. Kayo pala yun. Ako si Dr. Felix Lagrimas, ang oncologist na magpapatuloy ng treatment ng pamangkin ninyo. As recommended by Dr. Reyes. Ako naman si Georgia. Georgia Fernandez. Ako ang guardian at tagabantay ng pamangkin kong si Joanna Fernandez. Joanna? May problema ba sa Georgia? Dr. Reyes endorsed yung medical abstract ni Joanna at para may pagpatuloy yung treatment niya. Abay, gawin nyo na! Gamutin nyo na yung pamangkin ko. Kailangan niyang gumaling agad. Now na! Hindi nakakatawa! Doc, ngayon lang yata hindi tumalab yung gimmick natin. Oo nga eh. Pero in fairness, ang cute mo maging elepante, Doc.
Kamusta si ate? Okay lang. Okay lang? Ang pakiramdam? Buti naman, ha? Smile naman, smile. Kundi po CPR. Wala pa rin heartbeat yung bata. Year-old boy, car accident, may trauma, severe blood loss. Hindi na kinain ng bata. Time of death, 9:30 a.m. Ikaw naman, anak. Sumuli ka agad sa mama mo. Sorry, anak. Malaki kita natulungan. Ang ganda ng buhok mo. Mana ka talaga sa akin. Maganda. Mula ulo hanggang paa. Mula anit hanggang kuko. Ano ka ba, tita? Wig lang po yan. Ang ibig kong sabihin, mana sa'yo yung wig mo. Lahi tayo na magaganda. Kaya nga nung mamatay ang mama at papa mo, inalagaan na kita eh. Ni hindi ko hinayaang langaw ay dadapo sa'yo. Yung pala, iba yung dadapo sa'yo. Tita, sobra nga po yung pagkaalaga mo sa akin. Parang di ka na nga po natutulog eh. Pati po pagkain mo, wala na sa oras. Basta pangako mo sa akin, lalabanan mo yan ha. Huwag mo ako iiwan. Kahit yung tricycle natin at parlor sa probinsya, ibebenta ko. May pantustos lang tayo dyan sa pagpapagamot mo. Gagawin ko yun. Tita, kaya nga tayo nandito sa ospital, di ba? Para gumaling ako. Pero kasi parang wala pa rin akong tiwala sa mga doktor dito. Tita, kailangan lang po natin magtiwala at kumapit sa Diyos. Kaya magdasal ka palagi. Okay? Basta saan ba't tutubo din uli ang buhok mo? Mas maganda pa. Pupuntahan ko lang yung doktor ha. Medyo tumatagal siya. Tito Georgia! Georgia, ano nakikita niyo? Ang pogi. Malinaw, malinaw. Oh, okay na. Eto, Miss Georgia. Ang pangit. Okay. Okay na. Ah, Nasa ulirata siya. Miss Georgia, nawalan po kayo ng malay kanina. Mabuti at nasa po kayo ni Doc Felix. At hindi tumama po yung ilong ninyo sa sahig. Ilong? Yung ulo po pala, sorry. Sige po. Thank you, thank you. Miss Georgia, sabi ng pamangkin nyo, lagi raw kayong puyat. Kaya siguro bumaba yung hemoglobin ninyo. So for now, re-resetahan ko po kayo ng iron supplements. Pero magpa-lab test na rin kayo para ma-rule out natin ang anemia, ha? Sige po, Doc. Tita, okay ka lang po ba? Akala ko po kung ano na po nangyari sa'yo. Pasensya ka na, Joanna. Nag-alala ka pa tuloy. Tita, sino pa po bang magdadamayan? Hindi tayong dalawa. Doc Felix, thank you Ginamot mo pa rin ako kahit masungit ako sa'yo. Ginagawa lang namin ang trabaho namin, Miss Georgia. Alagaan mo yung sarili mo na mabuti para maalagaan mo maayos itong pamangkin mo.
Siya na lang kasing pamilya ko, Dok, eh. Kaya alagang-alaga ko yan, Dok. Alam mo ba, Dok? Sinasamahan ko pa yan sa lahat ng mga beauty contest na sinasalihan niya. Eto, Dok, oh. Nanalo siya dyan, Dok. 3rd runner-up. Miss Mabalacat yan, Dok, sa Pampanga. Oo. Eto pa. Yan. Miss Cabarogis naman yan, Dok, sa Nueva Vizcaya. 2nd runner-up siya dyan. Tapos eto pa. 1st runner-up yan, Dok, sa may Miss Baknotan sa La Union. Miss Friendship pa. Tsaka Miss Photogenic sana, nawala yung photographer eh. Pasasaan ba, Dok? Mananalo din yan siya. Konting kembot na lang na. Masusungkit na natin ang corona. Hayaan nyo, Miss Georgia, gagawin po namin lahat para mapagaling yung pamangkin ninyo. At na makasali sa mga iba pang beauty pageant. Oo. At pag nanalo, abay, balitaan nyo agad kami, ha? Sure na sure yan, Doc. Sorry, Joanna. Sorry. Doc Felix, uwi na po ako. Kayo? Mauna ka na. Naku, Doc. Rest din pag may time. Kaidlip naman ako kanina. Grounds pa ako eh. Naku, Doc Felix. Kayo na nga nagsabi sa ating mga patient watchers. Alagaan ninyo ang inyong mga sarili para makapag-alaga ng iba. Wala naman akong gagawin sa bahay. Maalala ko lang yung mag-ina ko. Dok, halos 3 taon nang wala ang mag-iina mo. Kung nasaan man sila ngayon, I'm sure masaya sila. Alam mo, minsan, parang gusto ko na sila makasama. Uy! Joke! Huwag kang magsalita ng ganaw. Joke nga lang. Alam mo, maraming maghahanap na pasyente sa'yo. Lalo na si Miss Georgia. Si Georgia of the Jungle? Oo, si Georgia the Guardian. Alam mo, imbis na ako atupagin mo, si Nurse Carol na lang atupagin mo. Ligawan mo na. Kung magtitigang kayo, mas malagkit pa sa suman eh. Dok, darating po tayo dyan. Nag-aantay lang ako syempre ng right timing. Timing? Timing? Matanda ka na, no? Grabe ka naman. O sige, eto na, liligawan ko na. Bilisan mo. Pauwi na yun. Sabayan mo na pag-uwi. O sige. Bilis! Eto na. Yung sinabi ko. Oh, Dok! Ano? Okay ka lang? Tuloy na ako. Dok, dumating na ba ang biopsy report? Buti na lang nagpa-test tayo para sigurado. Stage 2 Hodgkin's lymphoma. Ano? Hindi pwede. Mag-second opinion tayo o kahit 3 beses pa para makasigurado. Dok, buhay mo pinag-uusapan natin dito. Ako dapat ang nanggagamot. Hindi ginagamot. Ano na lang sasabihin ng mga pasyente ko? Dok,
hindi naman po yan ang issue ngayon. Eh kung sakaling ang talagang may cancer ka, kaya nating talunin yun. Laban-laban lang. Hi, Doc! Magandang umaga! Trabaho muna tayo, ha? Good morning, Doc Pogi! Dahan-dahan po kayo. Sige po, dito po. Ayan. Very good. Thank you po. Good morning, Doc. Good morning, Doc. Ito po yung record siya. Doc, mamamatay na yata ako. Mamamatay na ba talaga ako? Naku, paano pa naman po kasi? Hindi po kayo natutulog. Paano po kayo gagaling yan, Mang Edmundo? Eh, lumipat na yata yung cancer sa mata ko eh. Masakit na at blurred na ang paningin ko. Saka nahihilo na ako. Naku, Diyos ko. Eh kasi naman po, si Doc lang po makakapagsabi niyan. Siya po kasing expert. Di ba, Doc? Doc, lahat yata ng cancer dinaanan ko na. Mula paa hanggang mata. Gagaling pa ba kaya ako? Mamamatay na ba ako? Lahat naman tayo mamamatay. Unahan lang yan. Hindi lang natin alam sino mauna. Hindi ako naman palabiro eh. Hindi ako nagbibiro. Gusto ko pa naman gumaling ah. Oras mo na. Oras mo na. Anong nangyayari kay Doc Felix? Hindi naman siya dating ganyan. Nakakapagtaka nga po, tita. Pero baka masama lang po yung gising niya. Alam mo, chika ko yung mga sa admin. Ilang araw na raw siyang ganyan. Dok, baka gusto niyo mag-late lunch muna. And then you can take a rest. Ako na muna kakausap sa pasyente. Pasyente ko yan. Ako kakausap. Hindi ka na. Dok, ano nangyayari sa'yo? Gusto mong tumawag ako ng doktor? Anong harap mo sa akin? Pasyente? Lolo, bakit po siya masungit? Tena, Dito siya, ang panis niya, ang gumiling, ang panis niya, ang gumiling, ang panis niya, ang gumiling. wow, ang galing-galing naman ng apo ko. Lolo, pwede ko po i-post mamaya sa TikTok para po mapanood ng marami. Lalo na po si nanay kahit may live po siya. Sige, gagawin natin yan. Pero mamaya, ha? Pati itong mga bidyong ginawa ko, padadala natin, ha? Lolo, pwede po natin tawagan si nanay? Namimiss ko na po kasi siya eh. Naku, apo, hindi natin siya pwedeng tawagan ngayon. Nagtatrabaho yun. Tsaka isa pa, hindi natin siya pwedeng istorbohin dahil magagalit ang amo nun. Alam mo naman kung gaano kasungit ang amo nun, lalo na pag nakakitang may hawak na cellphone ng nanay mo. Sige po. Dito siya. Alam mo nung bata ako, ganyan din ako kaganda. Kapag nagkaanak po ako, gusto ko ganyan rin. Grabe, napaka-cute. Kulit na kulit po yung buhok. Dito siya. Dok! Bakit may batang pakalat-kalat dito? Dapat nasa pediatric ward yan, ah. Dok, pasensya na po kayo. Apo ko po ito. Masikip lang talaga doon sa pediatric ward, kaya dito na muna po kami. May lang talaga magsayaw eh. Dok, ang cute kaya. Nakakaaliw nga eh. Tsaka di ba, gusto mo ng mga bata? Sabi mo nga dati, nakakagaan sila ng loob. Parang happy hormones. Dati yun.
Dok, kailangan natin ng treatment plan. Huwag nating baliwalain to bago pa mag-metastasize ang cancer mo. Gusto mo magpa-PET scan? Ako na mag-aasikaso. Kaya mo na ako. Dok, hindi po ba sabi mo, gusto mo pang alagaan ang mga pasyente mo? Paano mo sila gagamutin kung hindi ka magpapagamot? Dok, asan na yung Doc Felix na kakilala ko? Yung idol ko. Yung lumalaban. Marami pa namang umaasa sa'yo. Kinuha na sa akin ang lahat. Dok, may dahilan ang lahat. May pag-asa pa. Huwag kang matakot. Nandito kami mga kaibigan mo. Kaya nakikiusap ako, Dok. Simulan na natin ang treatment mo. Dok. 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 Dok Vincent, Nurse Carol. okay ka lang po ba? Si Doc Felix. Nag-aalala ako sa kanya. Yun na nga po eh. Nabalitaan ko rin po yung nangyari kay Doc. Kahit kasi anong pilit ko, ayaw magpagamot eh. Nag-aalala ako sa kanya. Ayaw kong pabayaan niya sarili niya. Ako, kaya mo yan, Doc. Tiyaga lang at saka konting pasensya ang sagot dyan. Siyempre, normal lang sa una na parang nag-aalangan o kaya nagagalit. Pero matatauhan din yan si Doc Felix. Sana nga pumayag na siya magpagamot. Tulungan mo naman akong gumbinsin siya. Sino nga? Talaga? Ikaw pa ba? Salamat Salamat. Bakit pa? Siyempre, Doc, di ba bilang doktor, kailangan inaalagaan mo din yung sarili mo, di ba? Oh, siyempre. Nagpapacheck up ka ba? Siyempre. Kumpleto ako sa vitamins. Tsaka nakaschedule ako for annual physical check-up. Very good ka dyan, Doc. Baba naman tayo, Doc. Baba? Oo. Ano nga pala, ma'am, kailan nga ulit yung day off mo? Wednesday. Wednesday? Oh. Tsaka ano na nga yung address mo nga ulit? Nye. Sabi mo nga sa akin dati, pupunta ka sa bahay namin. Eh kasi, namatay yung Waze eh. Tsaka nagkaroon ng emergency yung pasyente ko. Siya nga pala, tuloy pa ba yung plano mo mag-medicine? Ayun. Mukhang next year na lang, Doc. Wala na kaming budget eh. Alam mo, dapat ginagawa mo niyan. Huwag mo nang ipagpaliban habang may chance pa. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Malay mo, bukas, dumalaw ako sa bahay niyo. Ba na yun, no? Bakit? Ayaw mo ba? Ayaw mo pa bang lumabas? Nahihilo na ako eh. Ito po, Doc. Thank you. Teka. Bakit pakalat-kalat ka na naman dito? Asan ba yung lolo mo? Nagbanyo lang po, hintay ko na po siya eh. Saan ba punta mo, bata ka?
Pumunta po kasi kami ni Love Chapel. Magdarasal po. Tapos susunod na linggo na lang po ang magkikidoremoto po. Chemotherapy. Opo, yun po, kumutapi. Ipagdarasal ko po nang gumaling agad. Para po maka-birthday po ako. Nanako po si nanay na may birthday party po ako. Basta gumaling lang po ako. Ipag-prepare ko po kayo at umasyente po dito. Paglaki ko po, gusto ko po maging doktor ako, tulad ninyo. Pwede niyo po ako turuan maging doktor? Alam mo, iba-ibang klase ng doktor eh. Ako, ang tawag sa akin, oncologist. Doktor na may mga cancer. May namang mga sakit sa puso. Tawag doon, cardiologist. Pwede po doktor ng hayop? Mahilig po kasi ako sa aso eh. Tawag naman doon, veterinarian. Alam mo, kahit anong klaseng doktor ang piliin mo, natandaan mo na mahirap maging doktor. Kailangan sipag ka, talino, at saka. Kaya ko po yan. Gusto ko yung gumaling eh. Kasi mag-diploma pa po ako tulad ninyo. Lord, ito ba talaga ang daan na gusto niyong tahakin ko? Nung mawala ang pamilya ko, kinaya ko. Kasi alam kong hindi niyo ako pababayaan. Lord, bigyan niyo sana ako ng lakas ng loob at ng dahilan para lumaban kasi nauubos na ako. Sa inyo lang ako kakapit, pero bigyan niyo ako ng lakas at ibsan niyo ang sakit na nararamdaman ko. Pati ng mga may sakit. May mga bagay na hindi namin kayang gamutin. Kayo po ang tunay na manggagamot. Dahil kayo lang ang may kakayahan na gamutin ang aming mga kaluluwa. Pati na din ang puso at isipan. O, di ba ang ganda? Magkamukha po tayo. Basta, sasabayan kita. Ayan, di ba may butterfly ka ba sa Ay, Doc. Kamusta ka na? Dok, tignan mo. Dok, tignan mo po, oh. May bago po kaming wig. Winning po kami ni Tita Georgia. Ganda ba, Doc? Doc, babalik ka na ba? Sabi kasi nila, nagbakasyon ka daw. Sana, Dok, mag-rounds ka na uli para mabilis gumaling yung pamangkin ko pang ikaw ang doktor niya ulit. Dok! Grace, mga tumakbo! Grace! Bakit ka naka-wig? Maganda po ba? Bigay po sa akin ni Ma'am Georgia. Practice lang po. Bibigyan niyo daw po ako ng marami. Bagay na bagay. Thank you po. Dok! Dok! Si Doc Vincent po, may emergency. Emergency? Dito po. Doc Vincent! Wala na si Doc Vincent. Wala na. Kinuha na siya sa atin ng ganon-ganon na lang.
Traitor talaga ang aneurysm. Walang pinipiling lugar, walang... kahit kailan. Bakit siya pa? None of us expected this, Doc. Kailangan na lang talaga nating tapangan yung sarili natin, tsaka alagaan yung kalusugan natin. Dahil kung gustong gawin ni Doc Vincent, siya magtayo ng clinic na sa kanila at magbigay ng libreng serbisyo. Bakit gano'n? Hindi ko po maintindihan. Ayun pala yung laging sinasabi ni Doc Vincent na hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari bukas. Kaya, habang may oras, gawin natin ang lahat. He was a good man. Sana binigyan mo siya ng maraming oras. He lived a good life till the end. Alam mo, Doc Felix, lagi ka namin pinag-uusapan ni Doc Vincent. Ang tanging hiling niya lang gumaling po kayo. Kaya, laban lang po kayo, ah. Huwag po kayo papatalo sa sakit niyo. Kasi, kayo po ang happy pill namin lahat. Ikaw hanggang sa huli, pilit mo pa rin binabago ang isip mo. Alam ko kung gaano mo kamahal ang buhay, kaya gano'n ka nalang mangarap at kaya gano'n din ang pagsagip mo sa mga pasyente natin. Diyos ko, bakit po gano'n? May mga lumalaban. Meron din namang walang kalaban-laban. Gaya ni Doc Vincent. Walang kalaban-laban. Samantalang ako, binigyan niyo ako ng chance lumaban. Palakasin niyo po ang aking loob. Samahan niyo po ako sa pinagdaraanan ko. Pero salamat. Dinudugtugan niyo pa ang buhay ko. Kaya hindi ko sasayangin ang bawat sandali na meron pa ako. Salamat sa mga araw na ibinigay mo sa akin at sa mga araw na ibibigay mo pa. Come in. Doc, pinapatawag niyo raw ako. Yeah, Doc Marco. Please coordinate with Dr. Simeon and Dr. Perez. I want us to discuss my treatment plan. Doc, tatama ho ba yung rinig ko? Magpapagamot na ho kayo. Sabi nga ni Doc Vincent, marami pa akong pasyenteng dapat pagalingin. Kaya kailangan ko magpalakas. Hindi ko siya bibiguin. Yes. Yes. Sure thing, Doc. Sure thing. Gaya nga ng lagi niyo sinasabi. Laban. Laban lang. On it, Doc. Laban-laban lang. Doc Pogi! Doc Pogi! Cancer-free na po ako, Doc. Maraming salamat po sa inyo. Matapang ka, Joanna. Lumaban, di ka sumuko, di ka bumitaw. Kaya deserve mong gumaling. Naku, Doc! Ano mo ba paglabas namin? Isasali ko na yan sa Miss International Universe of the World! Wow! At nararamdaman ko, Doc, ha? Masusungkip niya na ang corona. Oo, malamang. So, good luck, ha? Basta manalo, matalo, huwag kalimutan ang
healthy living. Tatandaan namin lahat ang bilin mo, Dok. Health is wealth. Siyempre naman po, Dok. Kaya nga po ako bumili nito. Basta sasamahan ng tamang pagkain at sapat na tulog. Yes na yes, Doc! At siyempre, huwag kalimutan ng BST. Breathe, smile, tuloy ang laban. Yes na yes, Doc! BST forever! BST forever! Wala mo sa manalo. Talaga namang isang misteryo ang buhay ng tao. Walang nakakaalam kung anong mangyayari sa atin bukas. Kaya ang bawat araw na ibinibigay sa atin ay blessing. Sa kabila ng mga sakit at pagsubok, hanapin natin ang magpapalakas at magpapasaya sa atin. Ang ating happy pill. Ang mga taong umaakay sa atin. Sa anumang hamon ng buhay. Laban, laban lang. May nag-iisa at mayroon ding kapos sa pag-asa. Lumapit ka sa lumikha. Nabibidang niyang lahat, pati ating mga duha. Sa Diyos Kanyang tanging awa. May nag